Okay, simulan natin sa isang katotohanan na siguro pamilyar sa'yo. Lahat tayo parang ang hilig natin sa simula, di ba? Yung excitement ng unang meeting, unang hakbang, yung unang tagumpay. Ang sarap kaya sa pakiramdam nun. Pero may nabasa kong quote dun sa material na binigay mo sa amin. Sabi, ang pinakamapanganib na sandali, hindi raw yung pagdating ng bagyo, kundi yung akala mo, laging maaliwalas lang. Medyo nakakagulat yun, ano? So, ano nga ba yung nangyayari kapag alam mo yun, humupa na yung initial excitement, tapos, boom, dumarating yung mga hamon. Ngayon, pag-uusapan natin itong isang mahalagang ideya mula sa material na yon, yung text na gumagamit ng metapora ng ang maghahalaman at ang mga tinik. Titingnan natin, paano ba to nagbibigay liwanag sa pagharap sa mga pagsubok, kahit saan pa yan, sa ministeryo man, trabaho, o kahit sa personal mong buhay. Sige, himayin natin to. Oo. At ang goal natin dito hindi lang i-summarize eh. Gusto nating pag-usapan talaga bakit ba parang hindi maiiwasan tong mga pagsubok. Paano sila nagiging daan para mas lumalim yung pag-unawa natin, yung paglago. At syempre, pinaka-importante, paano tayo makakabuo ng katatagan, resilience kumbaga. Ikaw na nakikinig, para sa iyo to, lalo na kung nasa point ka na parang naghahanap ka ng paraan para harapin yung mga parang tinik sa landas mo. Kasi yung mga setback, ayon dito sa source natin, hindi lang sila hadlang eh. Sila yung mga critical moments na humuhubog sa atin kung haharapin natin ng tama. Okay, sige. Simulan natin sa simula. Sa umpisa, parang ang dali ng lahat, di ba? Ang daming potential, parang Genesis 1, puro excitement, may vision. Pero sabi nga ng mga veteranong hardinero o kahit leaders, based just sa source, hindi raw yung pagtatanim mismo ang pinakamahirap. Interesting yun. Ano daw yung mas mahirap? Tama, yung tunay na pagsubok daw, ayon sa material, wala sa pagbungkal o pagtanim mismo, kundi nasa gitna, yung pagpapanatiling buhay nung tinanim mo, yung pag-sustain sa kanya sa kabila ng mga banta. Dito napapasok yung pamilyar na talinghaga ng mga hasik ni Jesus sa Mateo 13. At ang emphasis ng source, hindi raw ito fairy tale, parang agricultural realism daw. Makatotohanan talaga yung description ng pagsasaka noon. May binhing na laglag sa daan, sa batuhan, tapos ito na nga sa gitna ng mga tinik. At dito tayo magfo-focus ngayon, dun sa mga tinik. Okay, mga tinik. Ano ba yung kakaiba sa kanila kumpara dun sa ibang hadlang na nabanggit? Yung daan, yung batuhan. Bakit special mention yung tinik? Magandang tanong yan. Kasi ang kapansing-pansin dito at in-emphasize to sa source, hindi sila pumapatay through direct attack. Hindi sila parang peste o sakit na biglang sisira. Ang paraan nila, kompetisyon. Yun yung word. Sabi sa binasa natin, lumalago sila kasabay ng halaman. Tapos, parang tahimik, inaagaw nila yung tubig, sustansya, yung sikat ng araw. Unti-unti parang sinasakal nila yung potential ng halaman hanggang hindi na makapamunga ng maayos. Si Jesus mismo tinukoy sila as mga alalahanin ng sanlibutan at pandaraya ng kayamanan. Pero pinalawak pa ng source yung meaning. Basically, kahit ano na umuubos ng lakas natin, oras, atensyon na dapat sana para dun sa pinapalago ng Diyos. Okay. So hindi yung bigla ang disaster, kundi yung mga parang silent killers na dahan-dahang umuubo sa atin. Gets ko. At sabi pa sa text, hindi raw aksidente na merong mga tinik sa harden natin. May pinanggagalingan daw to. Malalim ba to? Oo, as in, malalim yung ugat nito. Based sa teolohiyang nasa source, diretso raw itong resulta ng pagkakasala sa Eden. Nabanggit pa nga yung Genesis 3:17 to 18. Sumpain ang lupa dahil sa iyo, mga tinik at dawag ang isisibol nito para sa iyo. Sinasabi ng material, mula raw noon yung lupa o in broader sense, yung mundo, naging contested ground, lugar na may labanan. Wow! Mula pa pala sa Genesis, kaya pala hindi nakapagtataka na paulit-ulit na lumalabas yung simbolo ng tinik sa Biblia. Tapos yung pagtubos ng Diyos sa mundo. Nagbigay pa ng examples yung source eh.
Yung babala sa Israel tungkol sa mga Kananeo na hindi nila pinalayas, magiging tinik sa tagiliran daw nila ayon sa bilang 33:5. Parang constant reminder ng compromise. Tsaka yung kay Pablo, yung misteryosong tinik sa laman sa 2 Corinto 12:7, inilarawan niya as constant, humbling challenge na nagpanatili sa kanya na depende kay Kristo. At syempre yung pinaka-iconic, yung koronang tinik kay Jesus sa Mateo 27:29. Grabe yung simbolismo nun, di ba? Pag-ako niya sa sumpa ng mundo. Grabe nga yung connection mula Eden hanggang kay Kristo. So, ano yung ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Para sa'yo na nakikinig at baka may pinagdadaan ng mga tinik, anong malaking takeaway dito? Yung major implication, based sa perspective ng source, ay ito. Yung kaharian ng Diyos, itinatanim natin sa teritoryong hindi pa totally kanya. Sakop pa rin, kumbaga, ng influence ng kaaway. Kaya naman, laging may kasamang pagtutol, may resistance dito sa mundo, hanggat hindi pa siya bumabalik. Ibig sabihin, yung hardinerong umaasa ng garden na walang tinik, o yung leader na nag-aasam ng ministry na walang problema, baka hindi pa niya lubos na naiintindihan yung nature ng mission natin ngayon. Parang hindi realistic yung thornless field na yon based sa turo ng material. Okay, malinaw. So, hindi maiwasan, may history, at parte ng contested ground. Pero eto yung tanong na kasunod, di ba? Kung hadlang sila, bakit parang hinahayaan ng Diyos? Hindi ba niya kayang tanggalin lahat agad? Sabi sa source, hindi lang daw sila obstacle, pwede rin daw silang maging guro. Paano nangyayari yon? Oo, 3 major reasons yung binanggit sa material kung bakit pinapahintulutan ng Diyos yung mga tinik. Una, nilalantad daw nila kung gaano kalakas yung ugat. Parang yung puno sa Jeremiah 17:7-8, yung nakatanim sa tabi ng tubig, pag may tagtuyot, hindi siya apektado kasi napilit siyang magpalalim ng ugat para humanap ng tubig. Sabi ng source, ganun din daw ang pagsubok. Pinipilit tayo na humanap ng lakas, ng sustansya na mas malalim pa sa surface level, mag-ugat ng mas malalim sa faith natin, sa Diyos. Ang ganda ng image na yun, yung pagsubok na nagpapalalim ng ugat. Okay, ano yung pangalawa? Pangalawa, hinihiwalay daw nila yung totoong committed doon sa mga nadala lang ng excitement sa simula. Balikan natin yung halaman sa tinikan. Hindi siya agad namatay, di ba? Nasubok lang siya over time habang lumalaki yung mga tinik. Ayon sa source, parang filter daw yung mga tinik. Dito makikita kung sino yung nandyan lang dahil sa hype, sa simula, at sino yung talagang kapit-tuko dahil sa perseverance at commitment sa misyon o sa Diyos. Parang quality control, ganon. Meron pang pangatlo. Oo, at connected to sa experience ni Pablo. Pangatlo, pinapanatili nila tayong dependent sa dakilang maghahalaman. Binalikan ng source yung tinik ni Pablo sa 2 Corinto 12:9. 3 beses siyang nag-pray na tanggalin, pero ang sagot ni Lord, sapat na ang biyaya ko sa iyo, kasi yung power ko nagiging perfect sa weakness mo. Yung tinik na yon, sabi sa source, yun yung nagpanatili kay Pablo na humble at laging umaasa sa grace and power ni God. Yung mga challenges, paalala sila na hindi natin kayang palaguin yung kingdom o mag-succeed sa buhay sa sarili lang nating galing. Kailangan natin yung master gardener. Malinaw yun. So, hindi lang pahirap, tools din sila for deeper roots, proving commitment, and keeping us dependent on God. Kung ganun nga, na hindi maiiwasan at may purpose pa sila, paano tayo dapat kumilos? Bilang mga hardinero sa sarili-sarili nating buhay o ministry, may mga strategies ba na sinuggest yung source? Meron. Apat na major strategies yung hinimay doon. Una, at napaka-importante ron ito, maghanda ka sa resistance bago ka pa magtanim. Ito yung parang sinabi ni Jesus sa Luke 14:28, bilangin muna ang gastusin bago magtayo ng tower. Sabi sa source, madalas kasi hindi yung initial energy yung kulang, kundi yung tibay para sa year 3, year 5, pag nandyan na yung mga hamon. Kaya crucial yung spiritual formation, yung paghubog sa character at faith natin, at leadership development bago pa dumating yung bagyo. Binanggit pa nga si David. Isipin mo daw yung years niya sa ilang as shepherd, tapos as fugitive. Hindi raw yun sayang na oras.
Paghanda yon sa leadership challenges niya. Paghanda bago pa ang crisis. Practical nga. Ano yung next strategy? Pangalawa, tukuyin at walang awa, ruthlessly, yun yung term sa source, natanggalin ang mga spiritual weeds. At hindi lang daw ito yung mga nasa labas, like criticism o lack of resources. Yung pinakadelikado raw, yung tumutubo sa puso mismo ng leader. O natin lahat, pride, discouragement, distraction. Nabanggit yung Proverbs 4.23, ingatan mo ang puso mo. Kailangan daw ng ruthless action, parang yung call sa Colossians 3.5 na patayo ng mga earthly desires na sumasakal sa spiritual life natin. Ruthless. Ang tindi ng salita, ano? Seryosadong talaga dapat yung pagharap sa mga internal weeds. Oo, kasi baka yung pa yung mas masakisira. Nagbigay pa ng examples yung source. Si King Uzziah, na blessed pero nagka-pride, 2 Chronicles 26. Si Elijah, powerful prophet, pero na-discouraged after ng Mount Carmel 1 Kings 19. Si Martha, loved by Jesus, pero na-distract sa maraming gawain, Luke 10. Lahat sila, iba't ibang klase ng spiritual weeds na kailangang harapin ng matapang. Ang linaw ng mga example. Okay, preparation, removing weeds. Ano yung third strategy ng hardinero? Third, magtayo ng matibay na root system. Hindi lang yung magandang tingnan na halaman sa ibabaw. Ang sukat daw ng Diyos, sabi sa source, hindi lang yung nakikita sa labas, yung numbers, yung laki ng project, kundi yung lalim ng foundation natin. Binanggit yung Isaiah 37:31 na yung remnant ng Israel mag-uugat pababa at mamumungga pataas. Uugat muna pababa. Kaya dapat daw unalin at bigyang halaga yung nagpapalalim ng ugat. Prayer, Word of God, real discipleship, kesa focus lang sa visible results o metrics. Again, balik sa examples ni Moses, 40 years sa desert, David, years of waiting, Paul, years sa Arabia Tarsus. Lahat sila may mahabang hidden preparation para lumalim yung ugat. Malalim na ugat, hindi lang magandang dahon. Yan ang pangatlo. At yung pang-apat. Pang-apat, expect mo na at paghandaan mo na yung mga tinik, magbabago yan over time. Yung challenges mo sa year 1 ng project mo, or ministry, or even personal growth, iba yan sa year 10. Magbabago yung economy, culture, laws, even yung dynamics sa team mo. Ang kailangan daw, sabi sa source, ay anchored adaptability. Ano yun? Nakaangkla ka pa rin sa non-negotiables mo, core values, beliefs, mission, anchored, pero flexible ka at willing mag-adjust ng methods, strategies, approach depende sa sitwasyon, adaptability. Binanggit sa source, paano nagiba yung resistance na hinarap ng Israel sa wilderness versus sa promised land? Or ni Nehemia nung nagbibuild ng wall versus internal problems after? Or ni Paul sa iba't ibang cities? Hindi pare-pareho ang itsura ng tinik. Anchored adaptability. Parang barkong nakaangkla pero umiikot para harapin ang alon. Ganda nun. Dito nagiging interesting talaga. Sinasabi rin sa source na parang myth o maling akala yung iisipin natin na pag tinawag ka ng Diyos, dapat smooth sailing na. Binanggit pa nga yung John 16:33, sa mundong ito'y magdaranas kayo ng kapighatian, lakasan niyo loob niyo, natalo ko na ang mundo. Bakit nga ba parang part ng design yung resistance? Hindi ba parang baliktad? Mukhang baliktad nga. Sa una, pero may malalim na reasons daw ito, sabi sa source. 3. Una, yung Kingdom of God, actively siyang sumusugod sa teritoryo ng kaaway. Yung sinabi ni Jesus sa Matthew 16.18, itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban dito. Hindi raw yan language ng defense, kundi ng attack, ng siege. Yung gates noon, symbol ng defense ng city. So, yung church, umaatake sa defenses ng darkness. Pag ganun ang view, yung resistance na na-experience mo, hindi sign na mali ka, kundi proof na nasa front lines ka ng kingdom advance. Lumalaban ka. Wow! Interesting perspective. Yung resistance, ebidensya na may laban. Okay, pangalawa. Pangalawa, hinuhubog daw ng Diyos yung mga lingkod niya through hardship. Balik sa Hebrews 12, yung suffering na pinapahintulot niya, hindi punishment, kundi discipline ng loving Father.
Parang athlete na nagte-training ng mahirap para lumakas. Hinuhubog tayo ng trials para maging mas matatag, mas pure yung motives, mas capable na dalhin yung weight ng purposes niya. Training ground pala ang pagsubok? May pangatlo pa? Oo. Pangatlo, pinapakita ng obstacles at weakness natin yung power ng Diyos, hindi yung sarili nating galing. Balik ulit kay Pablo, 2 Corinthians 12. Hindi tinanggal yung tinik niya para ma-showcase na God's power is made perfect sa weakness niya. Ganon din yung concept ng treasure in jars of clay sa 2 Corinthians 4:7. Tayo yung basaging sisidlan pero dala natin yung gospel. Yung mga cracks natin, yung limitations natin, yun yung nagiging way para mas makita ng iba yung light and power ni God working through us. Sabi pa sa source, kung lahat ng success natin madaling i-explain by our own talent or resources, hindi yun aabot sa scale ng glory na gusto ni God ipakita. Okay, so resistance is a sign you're in the fight, it's a training ground, and it showcases God's power. Kung ganito pala, paano tayo magpapatuloy nang hindi nawawala ng pag-asa, ng buwelo, sa gitna nito? May mga patterns din ba sa Bible na pwede nating tularan para makamove forward? Meron din. 4 na patterns naman yung hinugot ng source. Una, keep your mission vision bigger than the current crisis moment. Parang si Moses daw sa Red Sea, Exodus 14:13. Panic na yung mga tao pero sabi niya, huwag kayong matakot. Stand firm and see the Lord's salvation. Tinaas niya yung tingin sa promise and power ni God, hindi lang sa immediate threat. Yung vision na rooted sa promise ni God, yun yung pipigil sa atin na malunod sa short-term panic. Importante yun, long-term vision. Ano yung pangalawang pattern? Pangalawa, secure your identity before the storm hits. Example dito, yung baptism ni Jesus, Matthew 3:17. Bago pa siya pumasok sa ministry at temptations, narinig niya from heaven, "This is my beloved Son." Alam na niya kung sino siya sa Father bago pa siya sinubok. Sabi ng source, pag yung identity mo firmly rooted sa love and calling ni God, hindi ka basta-basta matitibag ng criticism, failure, or opposition from outside. Identity rooted in God. Foundational nga. Pang-apat. Pang-apat, build resilience through rhythms of spiritual disciplines, not just through bursts of effort when trouble comes. Yung pattern daw sa early church sa Acts 2:42, they devoted themselves to the apostles' teaching, fellowship, breaking of bread, and prayer. Hindi ito emergency reaction, preemptive habits of health daw to. Mga gawain na nagpapatibay sa kanila bago pa dumating yung persecution. Kailangan daw ng regular spiritual disciplines para may mahugot na lakas pagdating ng crisis. Proactive, hindi lang reactive. At pang-apat na pattern. At pang-apat, lean on community in the face of resistance. Sabi ng source, kahit si Paul na sobrang tibay, hindi lone wolf. Laging may kasama, Barnabas, Silas, Timothy, Priscilla, Aquila, Luke, hindi niya binuhat mag-isa. Sabi sa source, yung kingdom work designed talaga for the body of Christ, for community na nagtutulungan, nagdadamayan, nagpapalakas sa isa't isa. Kailangan natin ng kasama sa journey. Malinaw yung apat. Vision, identity, rhythm, community. Okay, gawin nating mas practical pa to para sa iyo na nakikinig. Mukhang nagbigay din yung source ng ilang framework o example kung paano i-apply to sa specific challenges ngayon. Tama, nagbigay ka. Kunwari ang challenge ay cultural opposition, yung pagtatol galing sa kultura. Ang principle daw, John 16:33, "In this world you will have trouble." Tapos, ang possible action, sanayin ng sarili o team sa gracious but firm witness and engagement sa kultura. Internal conflict. Dito, yung principle galing sa Philippians 2:3-4, "In humility consider others better than yourselves." Tapos, yung action, sadyang i-promote yung culture of peacemaking sa team, pamilya o church, na may proseso paano i-handle yung disagreements. Isa pang common challenge, resource scarcity. Kulang sa pera, tao, gamit, ano dun? Yung principle, trust in God's provision, like Philippians 4:19, "My God will meet all your needs." Pero hindi lang passive waiting.
Yung action, maging creative sa paggamit ng tinatawag na lean ministry models. Yung mga paraan ng pag-serve na hindi kailangan ng malaking budget, mas focus sa relationships and discipleship kesa grand programs. Lean ministry. Parang sa business, efficient. At eto, timely, leader burnout. Oo, grabe yan. Yung principle, yung invitation ni Jesus sa disciples niya sa Mark 6:31, "Come away, get some rest." Kinikilala niya yung need for rest. Possible actions, sadyang mag-implement ng Sabbath rhythms, regular na pahinga at recharge, hindi lang physical, pati spiritual at emotional. Kasama rin yung mag-delegate, mag-share ng leadership para hindi isang tao lang yung pasan. Nabanggit din yata sa source yung ilang parang tools or processes para maging intentional sa pag-build ng resilience. Oo, may mga binanggit na practical concepts like challenge audit, tapat na pagtingin sa mga current at potential threats, contingency planning, paghanda ng Plan B, Plan C sa mga what-ifs, crisis debrief, process ng pag-aaral mula sa past crisis, tsaka yung regular na prayer and strategy renewal, rhythm ng listening kay God at pag-update ng plans. Lahat to, sabi sa source, paraan para sadyang itanim at palaguin yung resilience sa DNA ng isang ministry o kahit sa personal life. So, anong ibig sabihin ng lahat ng ito para sa'yo na nakikinig mayon? Malinaw mula sa usap natin at sa source, ang mga hamon, yung mga tinig, hindi talaga maiiwasan. At sa mas malalim na tingin, parang parte pa mga sila ng design ni God para sa growth at paghubog natin. Pinipino tayo, tinutulak palapit sa Kanya, hinuhubog yung character. Yung resilience, hindi siya aksidente. Bunga siya ng paghahanda, malalim na ugat kay God, pagiging adaptable, at pagsunod sa mga proven biblical rhythms. Tama. At dinagdag pa nga sa source na yung tunay na sukat ng successful gardener, hindi yung garden na walang tinik, kundi yung kakayahang mamunga kahit may tinig. Balik tayo dun sa image ng great gardener. Hindi siya tumitigil magtanim at mag-alaga dahil lang may tinik. Tuloy lang siya. Yung presence niya, power niya, grace niya, yun yung nagbibigay kakayahan sa atin na magpatuloy din sa gitna ng mga challenges. Kaya ang tanong para sa iyo na nakikinig, paano binabago ng perspective na to yung tingin mo sa specific challenges mo ngayon? Sa personal growth mo, sa work, pamilya, ministry, may mga tinik ba na tinuturing mong parang end of the road na pero baka sa liwanag nito simula pa lang pala ng mas malalim na work ni God sa iyo? At bilang final thought, isang huling kaisipan galing sa material. Yung hardinerong nagtatagumpay, hindi yung nangangarap ng harding walang tinik, kundi yung natututong intindihin na yung pagharap sa tinik, party on ng assignment niya. Paano kung yung pinakamalaking paglago mo, pagtibay mo, pagbunga mo, hindi mangyayari in spite of the trials, kundi because of them? Kasi hinuhubog ka nila para sa isang bagay na mas malaki pa sa inaakala mo. O parang yung reminder sa Hebrews 12:28, baka yung mga shaking na nararanasan natin para lang tanggalin yung mga bagay na nayayanig, para yung matira, yung hindi nayayanig, yung kanyang unchanging kingdom. Malalim at talagang makabuluhan tong mga konsepto na napag-usapan natin mula sa material na ito. Sana'y nagbigay ito sa iyo ng bagong lente, ng bagong pag-asa, at praktikal na lakas sa pagharap mo sa anumang tinik na kinakaharap mo o kakaharapin pa.